Ang mayor ng San Juan na abay minura ni Senator Estrada dahil sa umano'y flying voters sa lungsod noong 2022. Kaugnayan, kuha pa tayo ng mga karagdagang balita sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Minura ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada ang mayor ng San Juan City dahil sa umano'y flying voters sa lungsod noong 2022 national and local elections at 2023 barangay at sangguniang kabataan elections. Sa plenary deliberations ng panukalang pondo ng Commission on Elections para sa 2025, binuksan ni Estrada ang talakayan ukol sa paglipana ng mga flying voters sa San Juan City. Git ni Estrada, para sa isang maliit na lungsod gaya ng San Juan, imposible na tumaas sa 32.2% mula sa 16.50% noong 2019 national and local elections ang kabuuang botante sa lungsod. May regularidad daw dito kung ikukumpara sa ibang local government units at maging sa national registered voters. You know, if these issues will not be resolved, no other candidates from other parties will never have a chance of being elected as public officials in San Juan. Laging kung sino man ang sabihin ni nung mayor namin doon, yun lang ang boboto nila. Wala nang pagkakataon dahil meron sila 30,000 flying voters. In 2016, national local elections, we have registered voters of 71,225. In 2019, national local elections, it increased to 16.50%, naging 82,977. The 2022 national local elections, it increased to 32.13% for a total of 109,640,000 voters. Napakalit lang po ng bayan ng lungsod ng San Juan para magkaroon ng increase ng 32%. Ayon naman kay Senadora Amy Marcos na siyang dumidepensa sa pondo ng COMELEC, kagaya sa Makati na unusual ang pagdami ng bagong botante. Git ni Marcos, kailangan na mayroong maghain sa korte ng petition for exclusion. Hindi raw pwede ng COMELEC lamang ang magtatanggal sa listahan ng mga botante at kailangan ng utos mula sa korte para magawa nila ito. Wala silang kapangyarihan na magtanggal ng mga botante. Ang maari lang, may mag-file sa korte ng exclusion sa pagtanggal nitong mga ito. Ang recommendation na lamang nila, kung maari, maghahain ng kaso sa DILG laban sa mga punong barangays involved. Oh, yes. Na bigay ng bigay ng iba't ibang mga certification, nakaduda-duda naman. At tulad ng sinabi mo ninyo, sadyang lumolobo ang numero ng botante. Isa pang nireklamo ni Estrada ay ang isang naghain ng Certificate of Candidacy sa San Juan na ang address ay Unit 1 and Domingo lamang. Napakahaba daw ng Domingo pero wala man lang nakalagay na building at unit number ang address ng kandidato. Git ng senador, hindi taga San Juan ang nasabing kandidato. Dahil dito, hiniling ng mambabatas sa poll body na aksyonan ng disqualification case na nakahain sa nasabing kandidato. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!